Masayang araw, mga ka-PL! Alam nyo bang nagkakagulo na di umano ngayon sa Palasyo Malacanang, mga kababayan? Nagkasisihan at nagkalaglagan na ho sila, mga kababayan. Sinisisi ho nila itong si Congressman Toby Tiangco, mga kababayan, na campaign manager ng alyansa, kung bakit daw nag-zero vote ang Team Alyansa sa lugar ng BARM, mga kababayan. Pero syempre, sa kabila po ng paninisi sa kanya, meron po siyang isinagot. Ito, babasahin ko po. Pero ito ho ang matindi, mga kababayan. Hinahanap di umano ngayon ni Da Junior, mga kababayan, ang 20 billion pesos na campaign fund ng alyansa na tila hindi ho yata nila naramdaman kung ito ba'y ginamit ng mga campaign manager o kung sino man ang may hawak ng budget na yon. At mas lalo pa nga silang nagtaka kasi nga meron namang makinarya, di ba? Administrasyon sila. Higit sa lahat, meron ho silang malaking pondo katulad po nung 20 billion pesos na hinahanap ni Da Junior. Pero bakit nag-zero pa rin sila sa BARM, mga kababayan? O eto po ang video, panuorin po muna natin ito, mga kababayan, bago ko po basahin itong naging sagot naman po ni Congressman Toby Tiangco dahil po siya na ngayon ang sinisisi. O ito po, mula po ito sa unang hirit, nakikisungkit lang po tayo ng video nila, mga kababayan, hindi po tayo nakapagpaalam. Ibinunyag po ito ni Arnold Clavio, mga kababayan, na ganoon nga kalaki ang kanilang campaign funds na tila nawawala ho yata. Tila pinagsarhan po ng gripo ang mga kandidato ng Team Alyansa, kaya mas lalong nag-zero sa BARM at 5 lamang ang nakapasok sa Magic 12. O eto na ho yung video, panoorin na po natin. Pero sa loob ho, eto na, nagkakalaglagan na dahil bakit na-zero sila sa BARMM. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanong na sa mga campaign managers, anyari? Kasi pag midterm election, usually, ang resources ng gobyerno nandyan eh. Incumbent ka eh. Kasi Bakit na zero? sa Naging iyan eh. 552. O kaya, zero pa nga dito sa Mindanao, yung BARMM. At kailangan eh, sagutin niyang maigi nila Anton Lagdameo at Congressman Toby Tiangco. Sila yung nasisisi, maging mga kandidato. Ano nangyari? Bukas sinaran daw ang gripo at kailangan ma-account yung halos 20 billion pesos na campaign funds. Ano ba naririnig mo doon? Ano nga ba? Di bagay maliwanag, mga kababayan, na nagkasisihan, nagkalaglagan, baka nga nagturuan na. Nandun po kay ano yung 20 billion pesos. Siya po may hawak noon, Mr. President. Tapos magtatanong ngayon si Da Junior, ay, nasaan yung 20 million pesos, billion pesos na campaign funds, bakit hindi natin naramdaman? Bakit hindi kayo bumili ng boto? Bakit hindi kayo nag-vote buying? Charot lang, mga kababayan. Di ba, siyempre, magtataka nga naman talaga kung sino yung may hawak ng campaign funds. Bakit? Sabi ni Arnold Clavio, pinagsarhan daw po ng gripo. O di ba, mga kababayan? O ngayon, nagkakagulo na sila. O eto naman po ang naging sagot ni Congressman Toby Tiangco, mga kababayan, mula po ito sa balita. Ito, ipakita ko sa inyo para hindi ko na ipakita dyan sa screen. Ito po ang pinagmulan. Ayan o. Ayan, si Toby Tiangco, mga kababayan. At bakit nariyan yung mukha ni Inday Sara? Mamaya malalaman nyo po pag binasa ko po ng buo ito. Ayan o. Dito nyo po makikita ito, mga kababayan. O, ito, basahin ko na, ha? O, Toby, sinisi umano ng alyansa, sinisisi ngayon si Toby
ng mga taga-alyansa. Eh bakit 5 lang kami? Expected natin 10 tayo para walang makalusot na PDP. Tangin na kasi, kayo-kayo na lang dyan, naglulukuhan pa kayo eh. Nagpakana ng impeachment ni BP Sara, sinisi naman niya. Ayan. Yung mga nagpakana naman po sa impeachment kay BP Inday Sara, mga kababayan, sinisi rin po ni Congressman Toby Tiangco. So, nagkaturuan, nagkasisihan, at higit sa lahat, nagkasingilan kung nasaan yung 20 billion pesos. Laki ng ano nyo, ha? Laki ng campaign funds ninyo, samantalang ang PDP, taragis, hindi makakapag-rally sa isang lugar kung walang magboluntaryo na gumastos. Ganyan kahirap ang PDP, pero napakalakas, pero itong ginawa nyo pa. Ito pa mga kababayan, iginiit ng campaign manager ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Navotas City Representative Toby Tiangco na siya umano ang nasisisi sa pagtagilid ng kanilang partido sa Mindanao sa katatapos pa lamang ng midterm election noong Mayo 12, 2025, mga kababayan. Siya na ang sinisisi. Bakit naging tagilid ang alyansa? Sa panayam ng DZBB kay Tiangco noong Huwebes, Mayo 15, 2025, ibinahagi ni Tiangco ang umano'y sisihan. Ito na mga kababayan na nangyari sa kanilang partido matapos lumabas ang partial and unofficial result ng Commission on Election o COMELEC sa senatorial race kung saan 5 lamang mula sa 10 pambato nila ang nakapasok sa Magic 12. Bagay na sa palagay niya ay may kinalaman umano, mga kababayan na makinig kayo, may kinalaman umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi ba naman kayo mga tanga na isang sakot kalahati, alam nyo, alam nyo ang Mindanao, solid huyan Duterte. Solidong Duterte yan. Tapos, paparating ang halalan, mga unggoy kasi kayo eh. Tsaka kayo, nag-conduct ng impeachment kay Inday Sara at ayun na nga, na-impeach nga siya sa Kamara. Kaya ayan, naging tagilid kayo. Nagsisihan pa kayo. Ba't di nyo gamitin yung mga kapiranggot ninyong kokote? Ito pa. Mismong sabi ito ni Tiangco, mga kababayan, hindi naman tayo yung campaign manager na nagmamarunong. Ayan. Sinabi ko talaga kay Presidente Bongbong Marcos, Sir, yung Mindanao, hindi ko po kabisado. Hindi ko po alam ang politika dyan. Hindi ko kabisado yan. Inamin ko yan sa kanya. Ani Tiangco, mga kababayan. Yun naman pala eh. Sinabi naman pala sa'yo na yun na hindi niya kabisado. Katangahan kasi ninyo, pina-impeach yung Sinday. Eto pa, alam naman natin kung ano yung nangyari sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Alam nyo ba, alam nyo bago pa lang nagsimula ang election, nagpa-survey na kami. So, mga November or December, nagpa-survey na kami. Sabi po ni Tiangco, mga kababayan, So, natatrack talaga namin yung Mindanao, and as soon as na-file yung impeachment, which I would make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma, tingin ko, hindi dapat
tinuloy. So hindi pala pumirma at hindi pala pabor si Tiangco, mga kababayan, sa impeachment kay Inday Sara. Ito pa, nakita ko na, ipinakita ko na sa aming lahat. So, nagsosolidify yung Mindanao. Tama nga naman. Mas lalong naging solido ang suporta ng Mindanaoan sa mga taga-PDP dahil yan sa pagpapa-impeach nyo kay Inday. O ito pa, dagdag pa, kaunti na lang mga kababayan. Giit pa ng campaign manager. Ito nga si Tiangco. Pinipilit nila yung impeachment. So, bakit nila isisisi sa akin? Yung isang bagay na hindi ko naman, asan yun? Hindi naman yung isang bagay na sila naman, na sila naman, nawala ako na sila naman ang gumawa. Ayun. Alam ko naman kung sino ang naninisi nito sa akin Di yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Para hindi naman sila ang masisi. So, doon nagsimula yan. Ayun, mga kababayan. So, nilinaw po ni Tiangco, mga kababayan, na sinisisi lamang siya. Dahil nalaglag itong kandidato ng alyansa. Pero, sa tingin niya, dahil po ito sa impeachment. Yung mga nagpakana po ng impeachment, siya po ang sinisisi. Para nga naman hindi masisi yung mga nagpakana ng impeachment. Kumbaga, kinakailangan nilang gamitin si Toby Tiangco, mga kababayan, para maging malinis po yung pangalan nila sa bangag. Ayan At ang tanong dito, yung 20 billion pesos na campaign fund ng alyansa, nasaan na? Ayan, mga kababayan, kung ano ang puno nga naman, siya rin ang bunga. Di ba? Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayo lagi, at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.